Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi mano sa mundo ng social media. Tila dito nga natin makikita na talagang pati nga si Senador Amy Marcos ay hindi na nga kaya ang ginagawa ni Kuting at ni Lisa Smug sa loob ng Malacanang. Kaya naman talagang magigimbal kayo sa ginawa nga ni Senador Amy dahil nanindigan ito na ang kanyang sosuportahan at papanigan ay si Vice Presidente Sara Duterte pa rin at si former President Rodrigo Duterte. Well, mga kaibigan, dito nga natin mapapansin na talagang hindi nga talaga pinapalagpas ni Senador Amy Marcos ang mga desisyon nga ni Kuting ng Norte dahil nagpapaalila ito kay Lisa Smugs. Kaya naman matatandaan natin na talagang nagpaplano na ang mga general at mga iba pa na magkakaroon nga na mapapatalsik nga ba uli si Kuting ng Norte na ito dahil nga sa kanyang ginagawa sa bansang Pilipinas na pinapabayaan na ang problema. Ang kanyang pangako noon na inaasahan nga ng taong bayan na talagang magkakaroon nga ng mabuting kalagayan ang bansang Pilipinas at umaasa nga sila sa pagbabago na inaasahan nila ang mga Marcos ang magbabago neto. Ngunit tila kabaliktaran nga ang nangyari. Kaya naman ngayon ay maraming dismayado sa pamumuno nga ni Kuting ng Norte na ito dahil hindi niya pa tinutupad ang kanyang mga pangako at tila ginamit lamang ang matatamis na salita. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ito, may ibinulgar ni Senator Amy. Masamang plano ng US government tungkol sa demolition job na isasagawa kay BP Inday Sara. Okay, bago ko talakayin ang detalye niyan, gusto ko ulit humingi ng tulong sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking kaibigang vlogger, Olivia Canoy Balandang. Ang link ng kanyang YouTube channel nasa description box ng video na ito. Paki-click naman. Kaibigan ko ito na vlogger, baguhan lang siya. Asawa siya ng retired Master Sergeant Paulino Balandang na nakasama ko sa serbisyo noong active service pa kami. Ito, nakaka-alarma. I-share ko sa inyo ang interview ng isang TV network, I think 1PH. Interview si Senator Amy at binulgar yung plano ng US government. At ang nag-post nito si kapatid Jojo Di Guzman. Salamat, Jojo. Ang trabaho dahil nga sa lakas ni Inday Sara Duterte, dahil sa lakas ng maaring maging kandidato, no? Dapat daw agahan. Nagulat nga ako, sabi ko, di ba, dapat nagbabakbakan ng isang taon bago magkaroon ng eleksyon. Layo-layo pa natin sa 2028. Ngunit, ang pagkaintindi ko, ang payo daw ng mga consultant na una daw, dapat simulan ng negative publicity. Demolition job muna. So, sisirain yung pinakamalakas na kandidato. Minsan nga, napasabi ako, ayan, binibinay na. Talaga naman, binabakbakan, palibasa malakas. Tapos yung second phase, magpapakilala, yung tinatawag nilang awareness. Tapos, may third phase pa, yun na yung kampanya na naintindihan natin, yung pagiging popular. So, bale 3 phases. So, kung yung kampanya nasa 6 months to 1 year, ito times 3. Kaya daw aga-aga. Sino yung nagpapa-advise sa mga Amerikano, ma'am? Ewan ko, marami akong naririnig na mga consultant na yun daw yung payo, mga haka-haka, kaya ako nabibigla. Ang problema sa mga ideyang ganyan, hindi yata nila kilala ang Pilipino. Ang Pilipino ayaw pumayag yan sa mga nega-nega na yan, di ba? Pangit sa atin yan eh. At ang Pilipino... Hello, Sen? Hello, Sen? Medyo nawawala. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can hear you now. Yes, ma'am. You were saying, ma'am. Okay. Yes, I was saying nga na
Ang problema sa mga analysis ng Kano, nasiraan ng siraan yung leading candidate, ayaw ng Pilipino ng inaapi. Diba? Oo. Kasi tayo, nagagalit tayo, may FPJ factor, talagang babangon pag sobra na ang pag-aalipusta. Ayaw natin ng ganon. Sen, naalala ko kasi sa isa sa mga kwentuhan natin. Okay, so yun na. Very clear. Salamat po, Senator Amy. Lalong with this pagbubulgar, lalong napatunayan ni Senator Amy yung kanyang pahayag, official statement noong I think November 8, na tatayo siya in support kay PRRD and sa kanyang best friend na si BP Inday Sara. So, hindi na talaga maiwasan ang clash, away nitong dalawang grupo, Marcos Araneta Romualdez group, backed up by the US government, at saka ito namang Duterte, and of course, Senator Amy. Kaya sinong backup nila? Mamaya ko i-discuss. So, connecting the dots. Ngayon ko na naintindihan yung bakit napakaaga. Ang pinaghahandaan nila nito is 2025. Then, later on, 2028. Kasi sa 2025, itong si Romualdez na kandidato ng US, kanina ko lang nalaman nung research ko yung background ni Speaker Romualdez, US educated pala ito. Kasi nung after the EDSA Revolution, tumakas ang Marcos family, kasama itong si Martin Romualdez na tumakas. Kasi yung tatay niya, I think Benjamin Romualdez ba yun, isa sa mga cronies, pinaghinala ang cronies na Marcos government, kaya tumakas din ang kanyang tatay. Kaya nag-aral sa US itong Martin Romualdez. Para bang FBR. Kasi si FBR nag-aral sa West Point, kaya bumalik siya American boy. So ito, nakikita ko na ng manok ng US government by 2028. Walang iba kundi itong American educated Martin Romualdez. Nag-eskwela siya sa Cornell University, then later on sa Harvard University. Pagbalik niya sa Pilipinas, saka na lang nag-aral ng abogasya sa UP. At pumasar siya sa bar noong 1993. So, ito, grabe ang Amerikano. Takot na kasi ang mga Amerikano, sa nakikita ko lang na may isa na namang Duterte na magpresidente. Kasi panahon ni Tatay Digong, hindi sila talaga makaporma. At tuwan-tuwa sila nung nanalo itong si PBBM na ang akala ng US lalabanan ni PBBM ang US kasi nga sa ginawa ng US government noon sa kanyang tatay, sa pamilya. Alam naman ng lahat na CIA ang nasa likod ng pagpapatalsik ng Marcos family. So, kaya nung eleksyon, ang US ginawa na ang lahat para matalo si PBBM, kaya lang nanalo pa rin. So ngayon, nagbago ang ihip ng hangin, BBM kumiling na sa US. So anong kapalit nito? Yun na. Baka yung Marcos Wealth, yun ang kapalit sa tingin ko na i-release ng US government yung Marcos Wealth ng pasikreto. In exchange, ang administrasyong ito is all out ang suporta niya sa US. Kaya tignan nyo, grabe ang mga EDCA bases. Nandiyan na. Okay. So, ito, ayaw ng US na ang BP Sara ang maging presidente.
That's very sure. Kasi, ah, baka ang assessment ng US ngayon is like father, like daughter. Kasi, ang dating Pangulong Duterte, hindi mo maikaila ang kanyang closeness with President Xi. So, ngayon, ito na, sinimulan na ang demolition job. Marami yung stages na paninira. Okay, simulan ng maaga, may mga US consultants na itong palasyo. Hindi lang pala ang babae sa Malacanang ang nag-o-orchestrate. May US consultant din. Sirain ng maaga, sirain ng maaga. So, kanina, may napanood akong programa sa SMNI, Revelation ni Ka Eric. Ang mga Communist Party of the Philippines, of course, kasama yung Makabayan Bloc, at ibang members ng Kongreso, nag-meeting at nagdesisyon na magsasampa ng impeachment case itong tatlong Makabayan Bloc members kontra kay VP Sara. At may basbas ni Speaker Martin Romualdez. So, baka dito pa lang, impeachment, sisirain na nila si VP Sara. Negative publicity na yan. At ang issue na gagamitin, walang iba, kundi yung confidential funds pa rin. Okay, maalala, mga last week ba yun? Ang mga dilawan, nag-file ng petition sa Supreme Court. Question yung paggastos o pag-transfer ng confidential funds, 125 million, from the Office of the President to the Office of the Vice President. Unlawful daw yun, sabi ng mga petitioner. So, ang hiling ng mga petitioner, ibabalik ng Office of the Vice President ang pundo sa kaban ng bayan. So, pag manalo ang mga petitioners, lalong masisira si VP Sara. Yun ang kanilang strategy, at gagamitin nila ang in kaso na maging favorable ang desisyon ng Supreme Court dito sa petition, yun na ang basihan para itong tatlong Makabayan Bloc members mag-file ng impeachment complaint against kay VP Sara. So, lahat yan, demolition job to the max. But, I agree with Senator Amy. Itong mga Amerikano, hindi nila naiintindihan ang puso't damdamin ng mga Pilipino. Ano yun? Sabi niya, yung inaapi, nandoon ang simpatya. Sige. Di ba ganun tayo? Kung sinong inaapi? Tingnan nyo, nung last election, grabing paninira sa Marcos family. Left and right, yung batikos, magnanakaw, mamamatay tao, kung ano-ano pa yan. Oh, nawa ang taong bayan kay BBM, kaya bumutar sila doon. Kaya maraming nabudol dahil sa awa. So, all things work together for good. Romans 8:28. Pabayaan lang natin, mga kaibigan. Huwag tayong mataranta. Cool lang. Kasi ang ating Bitinday Sara, makita nyo, very cool siya. Cool lang tayo. Kasi tama yung assessment ni Senator Amy. Kung sino yung inaapi, doon pumupunta ang suporta, simpatya ng madlang people. So, grabe. Napakarumi po ang ating politika. At I don't know bakit ako napasawsaw sa politika. I never imagined na magiging political vlogger ako. Nung magsimula ako mag-vlog, ang akin lang gusto is
farming, Word of God, health tips, experiences sa buhay, ganun lang, family matters. Yun ang aking ano. Bakit ba ako napasawsaw sa politika? Nagsimula ang aking pakisawsaw sa politika nung election, before election, nagkalisorbi ako in support kay PBBM. Yun na. Kaya nagsimula ako as PBBM, pro-BBM vlogger. Ngayon, I don't know, nung nangyari, naging member na ako sa kulto ni Madam Marlica. Ito na, batikos na kay BBM. Kaya, I don't know kung kailan titigil itong ganitong content ko. But, nakikita ko, kailangan mag-ingay. Kasi awareness. Kaya salamat yung mga vlogs salamat ka Jojo Di Guzman. Nalaman ko lang ito dahil sa post niya. Kaya ito, nagbigay na ako ng reaction. Power. Ulitin natin. And I hope Inday Sara, mag-ingat siya. Kasi bakit? Di ba, bagsak ang trust rating ni Kuting. Bagsak ang kanyang mga pinagagawa. Incompetent. Pag si Kuting ay nawala na, for whatever reason, speak up day, kung ano man, chogi day, pulburon day, nasobrahan. Sino ba ang next in line? Eh di si Sara, di ba? So ngayon, dahil very panic mode na sila, nag-iisip na sila kung paano nila, ma-maintain yung presidency, yung power. Okay. So, na-shock ako nung mapanood ko, marinig ko yan si Maharlika na nagsasabi ng ganyan. Napaisip tuloy ako at ito, naisipan kong mag-vlog tungkol nito para mapaghandaan natin, may pagdasal. Maraming nalalaman yan si Madam Marlica sa loob ng Malacanang dahil sa kanyang mga puting ahas. Halos lahat ng galaw sa loob ng Malacanang, lahat ng plano, nagsusumbong ang mga puting ahas. So, ilang beses na po na nagbingo si Fair Lady Maharlika. Kaya ako, bilib ako dito sa kay Fair Lady Maharlika at ang kanyang mga puting ahas. Kaya ako, pinag-isipan ko na, are they that desperate? Grabe ng desperado. Na makaisip sila na gano'n. Kasi nga, di natin alam mangyari. Eh kung biglang mapatalsik si Kuting, whatever process, di BP Sara ang next in line. So, para ma-prevent ang pag-take over ni BP Sara, para sila pa rin ang mag-take over. Kasi after Sara, Senate President, sunod is Speaker of the House na. Yun ang rule ng succession. So, is there a possibility na may plano ipagurgor ang ating minamahal na BP Sara? Mag-iingat nga talaga kasi hindi natin alam. Ang taong greedy for power, ayaw ng nakakamatay yung greed, lalo na yung power. Actually, konting spiritual tayo eh. Yun ang ni Lucifer. Yun ang kanyang downfall, yung greed for power, pride. Ang ganda na ng kalagayan ni Lucifer, siya po ang right hand ng Panginoon. Worship service leader, siyang pinagkakatiwala ng Diyos sa langit. But because of greediness, because of pride, inambisyon ni Lucifer na agawin ang trono ng Diyos. Nag-rebellion. Kaya tuloy, napalayas siya sa langit.
napunta sa lupa, binigyan ng bagong pangalan na Satan. Meaning po ng Satan is enemy of God. At hanggang ngayon, nandyan pa rin yung hangarin ni Satan na maging Diyos. Kaya ang dami niyang mga create na mga bagay-bagay para siya simbahin na Diyos. May religion na ngayon na Satanism. So, talagang sinisimba nila si Satanas. That's greed for fame, power. O, ang iba, other forms, yung kasamaan, ang taong nalulong na sa paggawa ng kasamaan o bisyo, ang hinisimba pa rin si Satanas. So, grabe, ambisyon ng tao. So, let's watch out our ambition. So, BP Sara, mag-ingat po kayo. It's good. Panahon ni BP Lenny, may yung security ng BP Lenny, wala siyang sariling security. Pag may lakad siya, humihiram lang siya ng mga personnel ng PSG. Anyway, wala namang threat ang buhay ni BP Lenny noon. But pagdating dito kay BP Inday Sara, nung magkakaibigan pa sila, nung buo pa ang unit team, ayun, nag-create ang palasyo ng separate vice presidential unit to take care. Kaya halos isang batalyon ang security niya. Kung patuloy ang girian ng Marcos and Duterte family, huwag po tayong magtaka, baka mamaya unti-unti babawasan nila ang security ni BP Sara. Baka nga i-disband yung sarili niyang vice presidential security unit, hindi naman group. So, ako, medyo naninindig ang balahibo ko yung ganong revelation ni Maharlika. Is it possible? Yes. Everything is possible. Kaya, mas mabuti yung huwag tayong magkumpiyansa. So, what's the best way nga gawin natin tayong mga DDS? Number 1 is prayer. Okay? Alam natin, ang ating BP Sara, hindi naman siya santa. But, she's full of integrity, yung kanyang puso. Simple lang na tao, gusto niyang mag-serve, hindi siya mayabang. Siya po ang pag-asa ng ating bansa sa nakikita ko ngayon. Kaya kung hindi man mapatalsik si Kuting at matapos niya ang kanyang termino hanggang 2028, so be it. Basta ang aking dalangin na ang next na Pangulo natin, wala nang iba kundi si BP Inday Sara. Kaya wag naman sanang may mangyaring masama sa ating BP. Kung laban ng politika, sige, politika lang. Wag nang mag-isip pa na kung ano-ano na pagtangkaan ang buhay ng BP. Sobra naman yun. Okay? Alalahanin nyo, may Diyos na nagbabantay po sa atin. Ang Diyos lang ang may karapatang kumitil ng buhay. Kung dahil lang sa ambisyon sa politika at ipapatumba mo ang yung kalaban sa politika, mag-isip-isip kayo. Dahil ang Diyos nakamasid. May CCTV camera sa bawat galaw natin. Buhay natin, may CCTV camera ang Panginoon. On the last day, we will be judged at ipapakita yung mga CCTV camera yun. Wala tayong maitatago sa Diyos. So, aming minamahal na BP Sara, mag-ingat po kayo. Wala nang mapagkatiwalaan ngayon sa unit team. Wala na. Tayo na lang, DDS, ang magtulungan. Dito nga natin mapapansin mga kaibigan ang pagkakaiba nga talaga ng pamumuno nga ni former President Rodrigo Duterte at ni Kuting ng Norte ngayon nang tila
Nawawalan na nga ba talaga ng interesado si Kuting na ito sa pamahalaang Pilipinas na ito at talagang iniisip lamang ay pangungulimbat ng kaban ng bayan dahil kung titingnan natin ano nga ba talaga ang ginawa ni Kuting ng Norte sa isang taon mahigit na nakaupo sa Malacanang. Tila ano nga ba talaga ang kanyang plano? Ano nga ba talaga ang kanyang susundin? At magiging sunod-sunuran na nga lang ba ito kay Lisa Smugs at kay Romualdez na talagang sinisira si VP Sara Duterte? Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.